something childhood. Yung childhood, yung general. Oo, in general. Parang, are you happy with your childhood? Naman? How are you as a kid and as a child before? Chill naman po, promise. Kasi diba you're the Kaya youngest sa in the chill ko family. siguro, kaya feeling ko lumakihan kong super chill. Kasi never kong lumakihan na pressured environment. Ay, talaga? As in parang feeling ko, laging I can take my time lang, gano'n. Kasi yung mama ko parang nagtitake ng time din lang. Ganyan. Tapos hinahayaan lang kami. Tapos even at school, sabi ng mama ko, hindi niya hinahangad. Kasi mga kuya ko, may mga matatalino, may iba din na hindi din achiever. Tapos parang, in the first place, wala siyang pinipressure sa anyone of us. Parang whatever you want, go. Yung pamilya nga namin, parang hindi din nagtapos ng full year course. Ay, full course talaga. Like, 2-year course. Pero hindi din nila pinressure na magtapos ng degree talaga. Tapos nung dumating sa akin, apply din yun sa akin. All the more na youngest ako. Chill na nga sila sa pangalan. So parang ang sabi lang, basta pumasa lang, okay na yun. Kasi yun, ang ganda ng ganun. Pero may pros and cons yun. Lalaking chill, like ganito sa akin na parang hindi gigil for an achievement. For what? Hindi gigil for, hindi competitive enough. Pero naging competitive naman. Parang alam mo yun, hindi gigil to be on top of this game lagi. Ganon. May cons siya eh, parang ganun. Pero at the same time, hindi ako pressured talaga. Like, which is, may cons din yung pagiging pressured. Like, konting naging perfectionist, konting grabe yung ang hirap i-pick up yung sarili nila from a downfall or from a failure. Yung nag-fail din ako sa boys, parang feeling ko ang dali ko lang din na-pick up yung sarili ko. Parang wala namang pressure from my parents or from my family in the first place. Tapos kahit na kuya ko na matalino yun matalino yun, tapos parang malapit na din, parang dahil mataas din yung rating niya na parang pang top notcher, hindi nga lang uman sa civil engineering. Pero siya na nag-sponsor sa akin na siya na yung nagpapala sa akin ng college. Tapos nung nag-boards ako, hindi rin nga ako pinapressure kasi achiever. Nung nag-fail ako, sabi niya, sige, try mo pa. Kasi for sure, the more na itatry mo, parang mas nagkakaroon ng retention. And then mas nagiging competitive ka, like yung level of competency mo, mas nagiging comparative na dun sa mga university graduate, yung mas advanced yung learning with yung sa degree ganyan. Kasi let's face it, diba, pag nasa bigger university ka, mas magaling yung turo, parang ganyan, parang mas advanced, mas available yung resources, mas nabibigay yung talaga mga tips and tricks sa mga boards, ganyan. Tapos sabi ng kuya ko, knowing na repeater ka sa... Knowing when to quit. Knowing na repeater ka sa Tipale, parang mas magiging competitive yung level of competency mo. Parang napaka-positive at the same time, hindi nakaka-pressure. So, ang galing lang na yung kuya ko na-apply din niya how yun din yung ina-apply ng parents. Perfect siya, parang in a perfect world. Pero let's face it, sometimes we need pressure talaga. Even sa work, minsan kailangan ko may nag-follow up sa akin para lang gawin yung isang task. Hindi siya dahil mag-due na by Friday, parang talaga magiging proactive ako or be on top of my game na tapusin ko na siya days ahead bago sa deadline. Hindi ako ganun kasi pinalaki ako sa environment na chill. Akala ko sa farm ko pinalaki siya. Pinalaki ako sa environment na chill lang. Tapos, kaya, lumaki din ako na parang, actually may shinare ako sis, yung kids po, wait, check ko nga yung story ko. Ay, hindi ito makakarasa. Kailangan mo siya i-close. Tids optimist, which means parang positive on time.
Na parang feeling niya yung mindset niya parang lagi siyang may time, kaya he or she's taking his time. Kaya lagi siyang nalilate. Nagiging confident yan. Kasi feeling very niya, like a wala kasing pressure, kaya parang feeling niya, I'm taking my time. taking my time. Dumadating sa point na nagiging muscle memory mo na lang siya na parang wala namang nagpe-pressure sa akin eh. Kahit ano pa yan, kahit work yan, ganyan, napaka lang. Kahit travel yan na may sinusunod na itinerary, hindi na sisink in sa kanila, hindi mo na aano sa kanila na, uy, dapat by 7 p.m., a.m. gising na, 8 a.m. kukunin na kayo ng van, hindi aano yun. So hindi rin bet nung gano'n. Or parang, yun yung isang cons niya, which is, diba, nakaka-disrespect ng time ng iba. Naniniwala kasi yung naman iba, ako. hindi mo rin naman kagaya. Hindi mo kagaya. They have a different... Basta yung mga childhood ko still, chill lang. Kaya chill akong tao. Kaya, siguro ba? Ako, ang childhood ko, it's not about bragging, pero siguro the first sentence I would describe it is I was everybody's favorite. Kaya, ang disadvantage naman na nakita ko doon is, hanggang sa lumaki ka, wala namang nagpe-pressure sa'yo, pero you keep on putting the pressure to yourself. Ikaw ang nagpe-pressure sa self. Kasi nasanay ako ng favorite ni tito, favorite ni tita, favorite ng nanay, favorite ng pinsan, favorite ng parang lahat. Parang the party is not alive without you. Ganon. Even in the class ko. Tapos tapos lumaki akong achiever. Parang laging hindi ako top of everything lagi. Pero alam mo yung, I always get what I want. So, ang disadvantage na nakita ko sa kanya, it's so frustrating when I fail. Na even if I know I did everything I can, I tend to get frustrated still. Di ba yung iba? Lately ko na lang natutunan yung, okay lang, kahit na-frustrate ako. Kahit nautot ako ngayon. I mean, lately ko na lang natutunan na na matanggap ang frustration at failure. Mas easy na siya sa akin recently. Ngayon, before, parang tawag ito, pag may na-frustrate ako, parang one example scenario is, I was a candidate for senior manager. Malaki na ako nito, impact bata. Recent lang to. Sobrang dinibdib ko siya. Na parang, I kept on proving myself. Na parang, I was always making history. Na parang, youngest supervisor, youngest manager, the very first youngest person in the BPO industry to achieve this achievement. Yung mga ganon. Na parang I always make history. Keep track ka ng gano'n. Nakaka-keep track ako ng ganon. Though hindi naman siya published or what. Pero kumbaga, hindi siya talagang literal na pinublish siya Forbes. You know what? Pero it's more on sa expectations ba? Or yung sa basic things in society. Something na ganon. So yun yung na-frustrate ako. Na parang, eto na lang, one step closer na lang to be the youngest senior manager of all time. But hindi ko na-achieve. Pero nung nag-change na ako ng environment, na nakita ko yung sobrang chill naman, doon ako mas maraming natutunan. Na paano naman kumalma. Kasi pag nasanay ka nga ng favorite, achiever, hindi ka marunong kumalma. Yung bigil ka lagi. Oo, kasi parang yung na-establish siya yung favorite ka, parang hindi pwedeng mawala yung spotlight sa'yo. You always have to earn it. Wala hindi galit sa akin. Wala akong parent na sabihin, ay anak, hindi yung ina-expect ko sa'yo Walang ganun. Pero dahil you take pride in that, parang tinag-assure mo yung favorite piece. Pero dahil sanay ako ng favorite ako, sanay ako ng... Piniplease mo din sila. Nagiging people pleaser ka. Which is mas mahirap. Kasi sarili mo yung kalaban mo. Hindi sila.
Like, alam ba, minsan ako-frustrate. Ganito na lang ako ng ganito. Minsan sasabihin sa'yo ng parents, nalang ako si mami sa'yo. Di ba may sabi sa'yo, i-push mo yun? Sabi ko lang naman, okay na yan, ganyan. Proud kami sa'yo. Hindi naman sila nagkulang. Realization mo pag naririnig? Doon nagsisink in, na parang, ay, oo nga pala, ako lang yun. Okay. Ako lang yan. Wala naman silang sinabi na, gawin mo to, gawin mo yan. Walang ganun. Even yung choice ko na tumigil sa pag-aaral at mag-work, wala naman ko sa akin, ako yun. Tapos minsan, naalala ko parang mag-isabi ako sa pamilya. Kaya naman ako tumigil sa work kasi para makatulong sa atin, ganyan, no? Pero, binalik sa akin ng mother ko, paano makatulong dito? Hindi ka naman namin nire-require na laging tumulong dito. Na inobliga ka ba namin? Kahit naghihirap kami dito, wala naman kami sinabi sa'yo, buwan-buwan mo ka na naka. Wala naman kami sinabi sa'yo ganun. Ikaw lang ang nag-iisip niyan sa sarili mo. Wala naman nag-uubliga sa'yo. Na kahit hirap na hirap ng time na yun, may choice ka naman tumuloy ng pag-aaral. Willing naman kami. Ikaw yung may ayaw kasi gusto mo nang pamilita. Pagkaaw nga, no? Parang ang sabi ng mami ko parang unintentionally, ginagamit mo yung family mo na rason para magmukha kang, ay, kawawa ka kasi breadwinner ka. Pero in reality, hindi naman talaga. Snap. Oo, sabi ko, ang bobo ko doon sa part na yun. So, doon ako nag-start mag-chill. At least naman, na-establish mo yan for yourself. Hindi ka magkakaroon ng regrets. Kung magkakaroon na ng regrets sa parts na parang may times na hindi mo pinapatawad yung sarili mo. You're too hard on yourself. But you're not yourself. You're too harsh on yourself. Like, even sa boss ko, narinig ko na yan. That you've even failed to enjoy your youth. Na-fail ko yan ko. Naging manager na ako. Parang sabi ko, look, gusto ko na lang lagi improve yung sarili ko. Parang, gusto na ako. Sabi ko, samantalang yung mga classmate, umiinom. Kaya, spinoil ko yung self ko from the past year. Napansin mo naman siguro, hindi parang karin, madapat kagawa ako na di ba? So, ano rin yun? One thing na na-realize ko din dyan sa bagay na yan, you tend to not listen to others' opinion Kasi nagtiwala ka na masyado sa self mo. Ang taas ng Tiwalang-tiwala ka na sa sarili. Kasi sanay na sanay ka na na-affirm. Na parang sabi, ay, ang galing mo naman, ang talino mo naman, ang ganda mo naman, ang gwapo mo naman. Lalo nung dati, nung parang medyo out na ako as a game. Sabi, ang galing naman, maganda ka na, gwapo ka pa, ang talino mo pa, ano pang kulang sa'yo? Sabi ko, naging yumayabang ka, magkakaroon ka ng self-conceited ka. Tapos minsan papayuhan ka ng family mo, papayuhan ka ng parents mo. Hindi ka na makikinig. Alam ko na yan. Hindi gano'n. Hindi ko na kailang isipin, hindi na kailang pero alam ko na yan. Hindi gano'n. Nagiging overconfident. Correct. Na sometimes, sometimes, kahit gano'n ka nakagaling, kahit gano'n ka naka-okay sa life, it's still good to listen and pay attention. Kahit gano'n ka nakatanda. Totoo yun siya. Na buti na lang, na-realize ko pa rin siya. Kasi kung hindi, baka hanggang ngayon. Kasi kaya tinakon, di ba? Sobrang easy na lang sa akin tumanggap ng feedback na yun. Kaya nga, feeling ko rin din talaga, isa yun sa naging preparation sa akin nung nag-drug na ako ngayon. Na parang, kung nag-drug ka kasi, kung yun yung personality ko dati, konting may mag-comment sa akin ng hindi ko bet, aawain ko na yung sis. Babarlahin ko na yan. Or ano. Ngayon hindi. Parang intentional ko pang ginagawa, ay, pupost ko na ito para nakakuha ko ng critic. Yung ganun, dapat, kung ano, okay. Kasi nga, sanay na ako nakikritik at na-affirmation dati. So sabi ko, ay, talaga yung gagawin kong way para to get feedback. Kasi nga, hindi naman ako nag-perform sa bar. Wala naman akong drag family or drag mom.
So that's the only way. Ganda niya. I love it. Ito yung pinakamaganda kong eyeshadow sa upa. So, kailangan iba na yung gumagawa talaga ng makeup. And nakaka-okay siya. Hindi ka napapagod. Pakakain mo na ng galunggo. Pero yun, so, yun din siguro yung gusto kong i-teach sa mga lalo na sa mga achiever na bata. Yan yung story ko na gusto ko rin i-share. Hindi ko masyadong nakakwento yung story akong yan eh. Gandang may contrast tayo kasi parang nababalya ko ay parang mas na-realize ko parang may mga values tayo ina-uphold within ourselves. Correct. Like for example ako, gusto kong laging ako kasi talaga sis, hindi talaga lumalaki ang ulo ko. Kahit sabihan mo ako na creative mo sis, ang galing mo with this. Hindi talaga siya pumapasok sa ulo ko. Ay, yan nag-umpisang nawala na sa akin. Dati, biglam na ako. Tapos lagi kong nare-recall nung high school ako, never akong achiever, di ba, with anything. Pero nagkaroon ng time na naging part ako ng isang student body sa high school ko napaka-prestigious ng student body. For us, kasi mga petty naman tayong mga high school, na parang sergeant of arms ka pa lang, proud ka na. Hindi yung patalinuhan yung student body, sis. Hindi yung... It's all about leadership. Oo. Hindi siya yung yung sa student council talaga ng school. Itong council na to, student body na to, nag-organize to ng mga activities na dapat fun lang, ganyan. So lahat ng mga extra na mga tao, pinapasok doon. Lahat ng feeling nilang creative, pinapasok doon. So medyo mas prestigious siya as compared to the usual na parang yung mga matatalino tumatakbo kasi may mga platforms sila, may gusto silang i-ano na mga rules, ganyan-ganyan, which is patalinuhan. Ganun. Tapos, nung third year and fourth year ako na din ganun. Third year kami pinili, and then fourth year kami na yung nagpaano. Tapos isa sa mga sinasabi ng classmate ko, lang yung matatalunan na to lalo na valedictorian namin. Actually, sinabi lang nung isa, sa totoo lang mo, sa lahat ninyong part niya, baka kinaklaim ko lang pero ito talaga yung sinabi ni Gail. Sabi niya, Year mo ba yan? Sabi niya na parang sa lahat ng naging part ng student body na yun, just ikaw namang di nagbago, ikaw yung parang feeling ko approachable, ikaw parang nakikisalamuha pa rin sa... Makes you always humble kasi yun yung lahat mong value. Oo, kasi aamon ko naman nun, chill na lang akong tao, diba? Parang hindi ako hungry with anything. As in, sis, never ko naging sana madami din likes ko, ganyan. Kaya hindi ako ever maiinggit and ever, parang if anything, I need to always be parang Happy for others. to clap for others, to celebrate others. Until you have your turn. Yes.